Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolman Lubimir Julian, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Pinasinayaan na ang 2 bagong gusali ng police station sa mga bayan ng Malasike at Calasiao, Pangasinan bilang bahagi ng pagpapatibay ng struktura ng Philippine National Police sa rehiyon. Ang report mula kay Police Corporal Joanna Marie de los Santos. Pinasinayaan ng Police Regional Office 1 ang 2 bagong gusali ng istasyon ng pulis sa bayan ng Malasiki at Calasiao, Pangasinan bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng infrastruktura para sa mas maayos na paglilingkod sa komunidad. Ang naturang seremonya ay dinaluhan ng mga lokal na opisyal, PNP personnel at mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor. Ang mga bagong gusali ay nilagyan ng modernong pasilidad na tutugon sa pangangailangan ng mga pulis at mamamayan, kabilang ang mas maluwag na receiving area, investigation rooms, holding rooms at mga opisina para sa administrative functions. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas mapapabilis ang pagresponde sa mga insidente at mas mapapalakas ang ugnayan ng pulisya at komunidad. Binigyang diin ng panauhing pandangal at tagapagsalita na si Police Brigadier General Dindo R. Reyes, Regional Director ng Police Regional Office 1, ang kahalagahan ng makabagong pasilidad ng pulisya sa pagpapatupad ng epektibong batas at pagpapabuti ng serbisyo publiko. Ang pagpapasinaya sa 2 bagong gusali ng istasyon ay isang malaking hakbang tungo sa mas pinahusay na public safety services sa Pangasinan. Ipinapakita nito ang pagtitiyak ng PNP at lokal na pamahalaan na patuloy na pagbubutihin ang kalidad ng serbisyong ibinibigay sa taong bayan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Joanna Marie de los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal de los Santos. Formal na pinasinayaan at pinasbasan ng Amulong Police Station ang bagong Community Police Action Center o COMPAC na magsisilbing karagdagang himpilan para sa mas mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng komunidad. Yan ang balitang hatid ni Police Corporal Roldan Guiab. At binasbasan ang bagong Community Police Assistance Center o COMPAC sa Barangay Estacania, Amulong, Cagayan nito lamang ika-10 ng Desyembre ngayong taon. Ang COMPAC ang magiging bagong tahanan ng serbisyong pangkapayapaan sa bayan, isang strategic point para sa mas mabilis na police response, mas presensya ng kapulisan at mas ligtas na komunidad. Ang pasilidad ay buong pusong donasyon ni Pastor Arnaiz de la Cruz ng My Brothers Keepers Life Coaches na nagbigay rin ng mensaheng tumutulak sa pagkakaisa ng simbahan, pamayanan at PNP. Pinangunahan ng Provincial Director na si Police Colonel Mardito Angulwan ang seremonya, kasama ang guest of honor na si Police Brigadier General Antonio Maralag Jr., Regional Director ng Pro 2 na kinatawan ni Police Colonel Julio Go.
Sa kanyang mensahe, pinasalamatan ni Police Colonel Go ang lokal na pamahalaan ng Amulong sa suporta sa proyekto. Ayon sa kanya, ang compact ay patunay na solidong ugnayan ng LGU, stakeholders at PNP para sa kapakanan ng mamamayan. Nagpaabot din ng pasasalamat si Police Major Jose Cabado, Chief of Police ng Amulong, at sinabing magbibigay ito ng ligtas at maayos na lugar para sa mga pulis na nagsisilbi sa bayan. Pinangunahan ni Pastor Jonathan Camcam ang pagbabasbas ng gusali habang nagbigay ng mensahe ng suporta ang LGU sa pangunguna ni Municipal Administrator Irma Aguiling. Ang bagong compact, simbolo ng pagkakaisa, malasakit at mas matatag na serbisyong pangkapayapaan para sa Amulong, Cagayan. Mula dito sa lalawigan ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Diab, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Giab. Matagumpay na isinagawa sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region ang pagpupulong ng Regional Law Enforcement Coordinating Committee BARM, katuwang ang ibang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensyang pangsiguridad at pampamahalaan. Nakatutok dyan si Patrolwoman Leonora Gawang. Isang matagumpay na Regional Law Enforcement Coordinating Committee BAR meeting ang isinagawa sa Police Regional Office BAR na pinangunahan ni Police Brigadier General Jason C. D. Guzman, Regional Director ng ProBAR, nito lamang ika-10 ng Disyembre taong kasalukuyan. Dinaluhan din ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang naturang pagpupulong tulad ng Philippine Marines, BFP, BGMP, AFP, MILG at NAPOLCOM upang magbahagi at talakayin ang mahalagang update hinggil sa kalagayan ng kapayapaan at kaayusan sa Bangsamoro. Binigyang diin sa mga talakayan ang kahalagahan ng higit ng pagpapatibay ng interagency collaboration, pagpapahusay ng mga mekanismo sa pagpapalitan ng impormasyon, pagpapatibay ng mga protocol sa pag-uulat at pagtugon sa mga insidenteng may kinalaman sa cybersecurity upang matiyak ang nagkakaisa, intelligence-driven at maagap na seguridad ng rehiyon. Layunin ng Regional Law Enforcement Coordinating Committee BAR meeting na palakasin ng koordinasyon at pagtutulungan ng iba't ibang ahensyang tagapagtupad ng batas sa rehiyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa Bangsamoro. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawang. Inilunsad ng Cebu City Police Office ang isang 2-day LTOP one-stop shop caravan na layuning pabilisin at gawing mas accessible ang pagproseso ng license to own and possess firearms para sa mga gun owners sa lungsod. Magbabalita dyan si Patrolwoman Nikia Cañedo. Itong Disyembre 9 taong kasalukuyan ang License to Own and Possess Firearms One-Stop Shop Caravan ng Cebu City Police Office sa pangunguna ni Police Colonel George V. Lianan, Officer in Charge sa Gaisano Mall, Cebu City. Ang 2 araw na aktibidad na tatakbo hanggang Disyembre 10 ay layuning gawing mas madali at mas epesyente para sa publiko ang pagkumpleto ng kanilang firearms licensing requirements. Formal na binuksan ang caravan sa pamamagitan ng isang seremonyang dinaluhan ni Cebu City Mayor Honorable Nestor D. Archival Sr. na nanguna sa ceremonial kick-off. Pinuri ng alkalde ang inisyatiba ng CCPO at mga katuwang na ahensya sa pagdadala ng mahalagang serbisyo ng pamalaan ng mas malapit sa mga mamamayan. Idinisenyo ang LTOP One-Stop Shop Caravan para pagsamasamahin sa iisang lugar ang iba't ibang proseso para sa pagkuha, pag-renew o pag-update ng firearm licenses. Sa pamamagitan nito, nababawasan ang oras at gastos ng mga aplikante habang tinitiyak na sumusunod sila sa tamang legal na proseso na responsableng pagmamay-ari ng baril. Kasabay nito, suportado rin ng programa ang kampanya ng CCPO laban sa paglaganap ng loose firearms na nakarehistro sa Firearms and Explosives Office Database.
days sa paghimok sa mga gun owners na ayusin at irehistro ang kanilang mga arma. Higit na napapalakas ang kampanya ng PNP para sa mas ligtas na komunidad at maiwasan ang maling paggamit ng hindi rehistradong baril. Ang LTOP One Stop Shop Caravan ay isang malinaw na patunay ng pangako ng CCPO na gawing mas madali at mas epesyente ang serbisyong pampubliko habang pinatitibay ang ugnayan at pagtitiwala sa pagitan ng pulisya at mga mamamayan. Mula dito sa Cebu City Police Office, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Cañedo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cañedo. Maagang pamasko ang hatid ng 602nd Company Regional Mobile Force Battalion 6 sa mga residente ng Sitio Dao, Kalinog matapos mag-ikot sa mga bahay-bahay upang personal na maihatid ang kanilang mga munting regalo para sa ating mga kababayan. Yan ang magandang balitang hatid ni Patrolwoman Ledelyn Bansagon. Sa pagpipili ng Paskuhan, muling napatunayan ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagbibigay, pakikipagkapwa at pagsasama-sama ng komunidad. Ramdam na ramdam ng Sitio Dao, Barangay Alibunan, Kalinog, ang saya at pag-asa ng personal na bumisita ang 602nd Company RMFB 6 sa pangunguna ni Police Captain Roy C. Compe, officer in charge, dala ang mga handog at sariling tinig upang maghatid ng ligaya sa mga piling pamilya. Ang nasabing aktibidad ay ginanap nito lamang ika-9 ng Disyembre taong kasalukuyan. Hindi alintana ang layo ng paglalakbay. Naglibot ang mga personnel ng 602nd Company sa bawat sulok ng Sitio Dao, bitbit ang presensya ng malasakit at musika ng Pasko. Sa bawat pintuang kanilang kinatok, sinalubong nila ang mga residente ng masiglang caroling, umaawit ng mga tradisyonal na awiting pamasko na nagbibigay init at saya sa bawat tahanan kanilang napupuntahan. Kasabay ng kanilang mga himig ay ang pamamahagi ng Noche Buena package, mga gift packs na puno ng pangunahing pangangailangan at mga pagkaing pampasko na nagsisilbing karagdagang biyaya para sa mga pamilya ngayong darating na Kapaskuhan. Malaki ang naging pasasalamat ng mga taga-Sitio Dao sa inisyatiba ng RMFB 6. Ang pagbisita ng 602nd Company ay nagbibigay buhay sa komunidad, nagpapatibay ng ugnayan at nagpapaalala ng kahalagahan ng pagkakaisa. Pinapatunayan ng PNP na ang tunay na kapulisan ay puso, malasakit at pagkakaisa para sa bayan. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledelyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. At yan ang mga balitang hatid ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 14 days na lang, Pasko na. At sa ngalan po ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ng aming Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-unay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Lubimir Julian, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamayan, at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.